isang pangkaraniwang kaalaman kung saan hango ang pangalan ng bantog na lungsod ng Quezon. Pinangalan nito kay Manuel Luis Quezon y Molina. Marahil ang karamihan sa atin ay nakilala na lamang siya sa pamamagitan ng kanyang mukhang nakaguhit sa 20 pesos. Ngunit, sino nga ba si Manuel L. Quezon? Mula 1935 hanggang 1944, siya ay ang naging pangalawang presidente ng Pilipinas at presidente ng Commonwealth of the Philippines. Kinikilala rin siyang bilang ama ng wikang pambansa sa kadahilanang siya ang nagtaguyod sa paglikha ng iisang pambansang wika. Ipinanganak siya sa Baler, Tayabas noong Agosto 19, 1878 na siya rin namang petsa na kung saan ipinagdiriwang ang araw ng lungsod ng Quezon. Namatay naman siya sa sakit na tuberculosis noong Agosto 1, 1944 sa Saranac Lake, New York. Maraming napaglipatan ng mga labi ni Quezon, ngunit kalaunan, nailipat din ito sa Manuel Quezon Memorial Shrine na siya namang nasa loob ng Quezon Memorial Circle. Sa kanyang huling hantungan, nakaukit ang mga katagang mahusay na tagapamahala at bayani, mapagmahal sa kalayaan, tagapagtaguyod ng panlipunang katarungan, at minamahal ng kanyang mga kababayan. Dahil sa mga masusing kaganapan na nangyari kay Quezon sa buwan ng Agosto, idineklara ng dating Pangulong Ramon Magsaysay ang buwan ng Agosto bilang buwan ng wika. Isa pang mahalagang pangyayari sa buwan ng Agosto ay ang pataksil na pagpaslang kay Benigno Aquino Jr. noong Agosto 21, 1983 na siya namang naging dahilan ng pagputok sa mga pangyayaring tumungo sa pagsimula ng unang EDSA Revolution. Alam nyo ba na ang EDSA ay dating nabansagang Avenida 19 de Junio na siya namang araw ng kapanganakan ng pambansang bayani na si Jose Rizal? At dahil sa mga maling kurukurong ito'y mayroong saklaw na 54 na kilometro, napalitan ng pangalan nito at naging Highway 54. Kasalukuyang nakapangalan nito sa isang Rizaleño na nagngangalang Epipanio de los Santos y Cristobal. At bakit nga ba sa EDSA idinaos ang people power? Sa kadahilanan ng isang itong pangunahing kalsada na nagdurugtong sa mga iba't ibang syudad sa Metro Manila. Napansin nyo na ba ang pagkakahubog ng North Avenue, West Avenue, East Avenue, Timog at Elliptical Road? Isa itong malaking parisukat na hinahati sa apat ng Quezon Avenue at ng EDSA. Malamang hindi tsamba na nagkataong napakaayos ng pagkapangalan at pagkakalatag sa mga kalsadang ito. Ano nga ba ang kasaysayan sa likod nito? Mula 1948 hanggang 1976, naging kabisera ng bansa ang lungsod ng Quezon. Hinangad ni Quezon na palitan ng kabisera ng Pilipinas sapagkat ang Maynila ay masyado nang naging matao at dahil malapit ito sa isang malaking katawang tubig na siya namang posibleng maging intrahan ng mga hukbong dagat na barkong nagbabalak na umatake sa sentro ng gobyerno. Sa makatuwid, binalak na ilipat ang sentro ng gobyerno sa lungsod ng Quezon na kung saan sila'y pumili ng loteng parisukat na kanilang pinaligiran ng 4 na abenida. Sa 1941 master plan ng Amerikanong arkitekto na si Daniel Burnham, plano nitong ilagay ang Malacanang sa kinatatayuan ngayon ng Veterans Memorial Medical Center sa North Avenue. Ang Korte Suprema ay balak ilagay sa kinatatayuan ngayon ng tanggapan ng SSS sa East Avenue at ang Kongreso naman ay sa kinatatayuan ngayon ng Quezon Memorial Circle. Mahalaga ang ganitong disenyo para nakalikis lamang ang mga mahalagang sangay ng gobyerno. Sa pagsagawa ng 1941 Master Plan, agad-agad itong naipurbahan ng Kongreso. Ngunit, sa kasamaang palad sa kalagitnaan ng World War II, namatay sa tuberculosis si Quezon. Hindi na natuloy ang 1941 Master Plan. Ang malaking ellipse na dapat ay para sa Kongreso ay naging huling himlayan ni Quezon. Buhat dito ang Quezon Memorial Circle. Ang bawat pook ay may kanya-kanyang kalakip na kasaysayan. Marapat ding paminsan-minsay kilalanin kung kanino o kung saan man ito ipinangalan, upang ating sariwain, gunitahin, at pahalagahan. Ako ang bida ngayon. Masyadong kang ambisyosa. Huwag kang kokontra kung ayaw mong masipa sa mukha. Masipa sa mukha. Ako ang bida ngayon.
Ikaw ang